Ito na, One Piece Episode 1155, ang huling episode ng Egghead Arc. Dito opisyal na nagtatapos ang Egghead Island Saga. Paalala lang, magbe-break ang One Piece hanggang April 5, kaya ito muna ang huling episode bago ang pagbabalik. Diretso na tayo sa ending ng Egghead Arc. Magkasabay na bumiyahe ang Thousand Sunny at ang barkong higanti patungo sa susunod nilang destinasyon. Si Zoro ang unang nakapansin, sobrang tahimik. Kinansela ba ang party? Nagtaka rin si Franky. Hindi inaasahan ni Jinbei na ganito kabigat ang loob ni Luffy. Sinimulan ni Franky na isa-isahin ang lahat ng pinagdaanan nila, ang Five Elders, ang mga Admiral, CP0, ang mga Seraphim, at ang mga warship na pumalibot sa kanila. Hanggang ngayon, hirap pa rin siyang i-proseso ang lahat. Sinabi ni Jinbei na isang himala na nakatakas sila sa impyernong yun. Pero para kay Zoro, nakakaawa ang ganitong reaksyon. Isa na siyang emperor, pero nalulugmok siya dahil lang sa pagkamatay ng isang matandang lalaki. Ano raw bang nangyayari? Hindi naging malupit si Zoro, ginigising lang niya si Luffy sa bagong responsibilidad ng kanyang katayuan bilang Yonko. Balik sa Egghead, hamupa na ang alikabok, nagising na ang mga Marines. Biglang dumating sina Rob Lucci at Kako. Nagulat ang mga ahente, nasaan si Stussy? Malamig ang sagot ni Lucci, pinatay ko. Dalawang salita lang, pero tumigil ang lahat. Sa isang naval ship, humarap si Saint Saturn sa maraming vice admirals. Ayon sa kanya, nakuha na nila ang kailangan, York, Punk Records, at ang fusion reactor. Dagdag pa niya, gamit ang mga ito, makukuha na nila ang Mother Flame. Sa ngayon, sapat na raw yun. Lumuhad ang mga vice admirals at humingi ng tawad. Sa kabila ng 9 na vice admirals at isang buster call, nabigo pa rin silang hulihin ang Straw Hat Pirates at si Jewelry Bunny. Humingi sila ng pahintulot na habulin ang mga pirata hanggang Elbaf. Pero ikinagulat nila ang sagot ni Saturn. Huwag kayong pupunta sa Elbaf. Hindi makapaniwala ang lahat. Ipinaliwanag ni Saturn, ang tunay na kabiguan ay ang broadcast ni Dr. Vegapunk. Hindi nila inakalang mangyayari yon. Hindi lang nila nabigong pigilan, tumulong pa ang Iron Giant sa pagtakas ng mga pirata. Isang mapait na kabalintunaan. Flashback, humigit kumulang 200 taon na ang nakalipas, nang salakayin ng EMT ang Holy Land, iniutos ni Saturn sa mga siyentipiko na huwag itong sirain. Kahit may utos na nawasakin ito, nangako ang Elder na siya ang mananagot kung lalabas ang katotohanan. Gusto niyang pag-aralan ito ng mabuti. Nagulat ang mga researcher. Ang robot na ito ang maaaring maging hinaharap ng kanilang teknolohiya at isang napakahalagang sandata ng militar. Balik sa kasalukuyan. Mariing sinabi ni Doberman na tapat siya sa world government. Pero dahil binigyang diin ni Saturn ang broadcast ni Vegapunk bilang napakalaking kabiguan, napaisip si Doberman kung may katotohanan ba sa mga sinabi ng siyentipiko. Hindi nagustuhan ni Saturn ang tanong na yon. Agad niyang pinasabog si Doberman palayo. Kailangan nila ng medic, agad. Samantala, nagkakaproblema si Vegapunk York sa loob ng laboratorio. May kakaiba sa ulap sa langit. Dama-dami ang mga ulap ng isla, wala na sa kontrol. Itinaas ni York ang kanyang sandata. Huwag mong sabihing buhay pa si Edison. Isang boses ang sumagot, "Oops. Nahuli mo ako." Nag-charge ang sandata ni York at pinaputukan niya ang paligid. Pero yun mismo ang gusto ni Edison, dahil tinulungan itong makalipad ang mga ulap. Sa Holy Land, galit na galit ang mga Celestial Dragons. Sa sobrang taas ng tingin nila sa sarili, tinawag pa nilang tanga ang pinakamatalinong tao sa mundo na si Dr. Vegapunk. Ayaw nilang maniwala sa kahit isang salita niya. Naiinis din sila sa Fleet Admiral dahil sa kabiguang ayusin ang usapin kay Kuma. At tungkol naman sa paglubog ng mundo sa dagat, wala silang pakialam, nasa pinakamataas na lugar naman daw sila. Isa sa kanila ay nagalit dahil sa pagkain. Kulang daw ang pagkain, isang kahihiyan, lalo na't unang beses niya raw itong naranasan. Kasabay nito, isang hindi inaasahang bisita ang pumasok sa silid ng awtoridad, si Fig Arland Garlang. Gulat ang kanyang mga nakatataas. Ano raw ang ginagawa niya roon? Tahimik lang ang matandang kabalyero. May bagong utos raw siyang natanggap. Naguluhan si War Curie, hindi niya alam ang tinutukoy ni Garlang. Simple lang ang reaksyon ni Saint Jupiter. Naghintay siya ng sagot. Walang dapat makaalam na may taong nakaupo talaga sa empty throne,
Kaya litong-lito ang lahat kung sino ang may kapangyarihang magbigay ng utos na mas mataas pa sa kanila. Si York Vegapunk ay nasa ilalim na ng direktang utos ko. Aakuin ko ang papel bilang God of Scientific Defense. Hindi makapaniwala ang Five Elders. Napakunot noo si Saint Mars, ramdam niya agad ang bigat ng ibig sabihin nito. Umupo si Garlang at nagsalita ng malamig. Babagsak ang mundo sa kaguluhan. Papasok tayo sa panahong hindi pa naranasan, isang panahon ng matinding kaguluhan. Sabay-sabay nating pagbutihin ang mundo, mga kapwa bituin. Balik sa Egghead. Biglang napasigaw si Saint Saturn habang kinakausap ang mga Vice Admirals. Hinawakan niya ang sarili niyang leeg habang itim na enerhiya ang bumubulwak mula sa kanyang katawan. Hindi pa kailanman nakakita ng ganito si Vice Admiral Doberman. Alam ng mga Marines na hindi pwedeng may mangyari sa isang Elder. Naisip nila kung baka isang sakit ito. Wala silang magawa kundi humingi ng utos. Pero lalo pang lumala ang kalagayan ni Saturn. Nanguluntoy ang kanyang katawan, tila natutuyo. Kita sa mukha niya ang gulat, pero alam niya kung ano ang nangyayari. Isang boses ang umalingaw-ngaw, si Imo. Saturn, bakit mo pinatakas si Joy Boy? Para kay Saturn, si Imo ang hari. Pinaparusahan siya ni Imo. Nagmakaawa si Saturn, humingi ng awa. Hindi niya raw kailanman inakalang may ganitong kapangyarihan na kayang durugin sila. At sa isang iglap, naglahong parang abo si Saturn. Buto na lang ni Saint Saturn ang natira. Samantala, ang mga Vegapunk satellites na inakalang patay na at ipinagluksa ng Straw Hats ay umangat na sa ulap. Hanggang hindi pa nila kayang ibahagi ang lahat sa mundo, kailangan muna nilang protektahan ang kanilang mga utak. Hindi inaasahan ni Shaka na mangyayari yun sa loob ng 500 taon, isang napakahabang panahon. Sa praktikal na usapan, halos immortal na sila. Pero sa ngayon, akala ng buong mundo ay patay na ang mga Vegapunk. Nagdagdag ng piyesa si Edison sa sarili niyang katawan at nasiyahan sa resulta. Pagkatapos, nakipag-ugnayan si Edison sa Weather. Nabigla ang Weather Wizard na nagturo kay Nami, dahil akala niya patay na si Vegapunk. Sa Kamabaka Kingdom, patuloy pa ring yumanig sa isipan ng Revolutionary Army ang broadcast ni Vegapunk. Lalong mahirap tanggapin ang ideya na lulubog ang mundo. Wala ni isa sa kanila ang may alam nito noon. Nagpaliwanag si Koala. Noong Void Century, nagkaroon ng isang napakalaking digmaan na umabot sa rurok ng gamitin ng ancient weapons, dahilan para lumubog ang mundo ng 200 metro sa ilalim ng dagat. At higit pa roon, sinumang makahanap ng One Piece ay muling makakakuha ng kapangyarihang yon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, wala si Dragon kasama ang kanyang mga commander. Mag-isa niyang hinarap ang dagat. Hindi lahat ng maniniwala sa katotohanan ay kikilos ng mapayapa. Nagbago ang schedule ni Dragon. Kailangan nilang manalo agad bago pa magsimula ang pagpatayan ng mga tao para sa mga lugar na maaari pang tirhan. Papasok na tayo sa isang panahon ng kaguluhan. Sa barkong higanti, nagising na rin sa wakas si Lilith. Masayang-masaya ang lahat, lalo na si Sanji. Pagbangon niya, inayos ni Lilith ang kanyang earpiece at tila may natanggap na impormasyon. Napansin niya agad ang isang bagay. Ang lalaki ng lahat, dahil nasa barkong higanti na nga sila. Ibinahagi ng Straw Hat Pirates ang masakit na balita tungkol sa iba pang Vegapunk. At humingi sila ng paumanhin dahil nabigo silang mailigtas ang lahat. Dagdag pa ni Nami, inaasahan niyang medyo lutang pa si Lilith, lalo na't sobrang lakas ng tama sa kanya ni Atlas. Ikaw na lang ang Vegapunk na nailigtas namin. Tahimik na inintindi ni Lilith ang lahat. Okay lang. Narinig ko na ang lahat. Hayaan niyo muna akong umiyak. Pero ilang segundo lang, biglang ngumiti si Lilith at nagreklamo sa gutom. Napagtanto niya na ang pakiramdam na yun ay dahil naputol na ang koneksyon niya kay York. Mabuti na lang at nag-iwan ng maraming prutas ang mga higanti para sa kanila. Nang ituro ni Brook ang mesa, ramdam din niya ang malungkot na aura. Si Luffy ay tahimik lang, halatang dinadala pa rin ang bigat ng nangyari kay Vegapunk. Ipinaliwanag ni Chopper na halos hindi kumakain si Luffy, at 5 bungkus lang ng ubas ng higanti ang nakain niya, na kahit ganoon, mas marami pa rin kaysa sa kayang kainin ng karamihan. Tinanggap ni Lilith ang lungkot ni Luffy, at doon niya ibinunyag ang katotohanan. Buhay pa silang lahat, hindi lang sa paraan na iniisip niyo. Napatigil ang lahat sa sobrang gulat. Ipinaliwanag ni Lilith na sa praktikal na usapan, patay na sila.
Lalong naguluhan ang crew, akala ba nila ay mga multo ang tinutukoy niya? Diretsahang sinabi ni Lilith kay Luffy, "Tinupad mo ang pangako mo, Luffy. Kaya huwag kang malungkot, hanggat umiiral ang Punk Records, umiiral din ang mga Vegapunk satellites." Lahat ng alaala at kaalaman nila ay nakaimbak sa ulap. Ibig sabihin, nandoon pa rin ang matandang may mansanas. Dumating ang kumpirmasyon, at biglang tumawa si Luffy. Isang iglap, nagbago ang mood niya. Tumalon siya sa mesa at sumigaw, "Salamat sa pagligtas sa amin, mga higanti. Tara, party na." Tinawag ni Luffy ang mga higanti, at halatang bumalik na ang sigla niya. Dahil sa kasabikan, nagdesisyon silang magpista. Mula roon, tinawag ni Usopp si Zoro sa ibaba, kanina pa naghihintay ang higanteng Kusiniro sa sandaling ito. Bumalik ang walang kapantay na gana ni Luffy. Hinikayat niya ang lahat na kumain hanggang mabusog. Niyakap ni Robin ang paborito niyang kasamahan na parang stuffed toy, dahil papunta na sila sa Elbaf. May tsansa na makita niyang muli si Sol. Binanggit nila ang sinabi ni Vegapunk, na sino mang makahanap ng One Piece ay yayanig sa buong mundo. Samantala, may sariling sandali si Bonnie. "Dad, hinding-hindi ko makakalimutan kung gaano kakabait at kakol. Sa susunod nating pagkikita, sabay nating titingnan ang abot tanaw." Isang pangako para sa kanyang ama. Itinakda ng barko ang direksyon pahilagang silangan, patungo sa Elbaf, ang lupain ng mga higanti. Papalapit na sila sa maalamat na lupain. Cut sa baybayin ng isla, may isang misteryosong figurang umiinom, tahimik na naghihintay sa dalampasigan ng Elbaf. At ayan na, Egghead Arc, officially wrapped. Kung akala mo tapos na ang lindol, nag-uumpisa pa lang ang tunay na chaos. Habang nakabreak ang One Piece, huwag kang mawawala, dahil dito sa channel. Tuloy-tuloy ang recaps, breakdowns, at the orange. Egghead mula umpisa, meron, mga sikreto ng world government. Meron, mga pahiwatig sa Elbaf at sa Final War. Lalong meron. Kaya kung ayaw mong maiwan sa ere habang nagkakagulo ang buong mundo ng One Piece, ay smash mo na ang subscribe, i-on ang notification bell. At sumama ka sa atin hanggang sa pagbabalik ng One Piece sa April 5. Ito pa lang ang simula. From Egghead to the ending. Kita-kits sa susunod na video.